Amen. Tayo pong magsimula ng pag-awit ng papuri sa Panginoon. Song 122 po, Christ Returneth. 122. Hebrew 9:28. He shall appear to the second time. Christ Returneth. It may be at morn when the day is awakened, when sun be at morn when the day is awaking, when sunlight through darkness and shadow is breaking, that Jesus will come. 122 po. 122. Okay po, nakita na po. Okay po, ready, sing. It may be at morn when the day is awaking, when sunlight through darkness and shadow is breaking, that Jesus will come in the fullness of glory to receive from the world His own. Oh Lord Jesus, how long shall we shout the glad song? Christ returneth, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, amen. It may be at mid, it may be at twilight, it may be perchance that the blackness of midnight will burst into light in the blaze of His glory, when Jesus received His own. Oh Lord Jesus, how long are we shout the glad song? Christ returneth, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, amen. While its host sun sending with glorified saints and the angels attending, with grace on His brow like a halo of glory, will Jesus receive His own. Oh Lord Jesus, how long are we shout the glad song? Christ returneth, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Oh joy, oh delight, should we go without dying? No sickness, no sadness, no dread and no crying. Caught up through the clouds with the Lord to glory, when Jesus received His own. Oh Lord Jesus, how long are we shout the glad song? Christ returneth, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Amen. Sama pong awit. To God be the glory po. Song number 8 po. To God be the glory. Acts 4:21. To God be the glory.
the glory, great things. Okay po, song number 8 po. Ready, sing. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that we may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. O perfect redemption, the purchase of blood, to every believer the promise of God. The vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Last stanza po. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Amen. Tayo mga kapatid, tayo pong manalangin. Ang banal na Diyos na tala, Panginoon ng lahat, ang Diyos ng buwan ng langit, ng lupa, Diyos ng Abraham na kung sa aming nibig, at bigyan ng kawa, biyaya, yung dahil ng kapangyarihan. Yung po, Panginoon, maraming salamat sa inyong salitang yung binigay sa amin, yung kapabuhanan, at ang ito sa inyong pagkakala. Pero, Panginoon, wala mo kami sa aming mga kasalanan, mahayag ang salita sa ito, pinagdagan ng taaman ang kanyang kapangyarihan at kapanghayag ng salita, pangunahan, paninuan sa inyo, kasampo sa inyo, pagpas, kasama sa inyo dalangin, sa pangalap ko ng Panginoon Jesus. Amen. Gandang umaga po. Let's continue our scripture reading from the book of Psalm, chapter 62.
Truly my soul waited upon God. From him cometh my salvation. He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be greatly moved. How long will ye imagine mischief against a man? Ye shall be slain, all of you. As a bowing wall shall ye be, and as a tottering fence. They only consult to cast him down from his excellency. They delight in lies. They bless with their mouth, but they curse inwardly. Selah. My soul, wait thou only upon God, for my expectation is from him. He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be moved. In God is my salvation and my glory. Sorry. 6. When I remember thee upon my bed. Sorry po. In God is my salvation and my glory. The rock of my strength and my refuge is in God. Verse 8. Trust in him at all times, ye people. Pour out your heart before him. God is a refuge for us. Selah. Surely men of low degree are vanity, and men of high degree are a lie. To be laid in the balance, they are altogether lighter than vanity. Trust not in oppression, and become not vain in robbery. If riches increase, set not your heart upon them. God hath spoken once, twice have I heard this, that power belongeth unto God. Last verse, also unto thee, O Lord, belongeth mercy, for thou renderest to every man according to his work. Salamat po sa ating nabasa. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. Amen. Isa pong awit ng papuri sa Panginoon. Song number 330 po. Come thou fount. Come thou fount. Thou fount of every blessing. Tune my heart to sing. 330 po. Come thou fount. Okay po. Ready, sing. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, mount of thy redeeming love. Here I raise mine Ebenezer, hither by thy help I'm come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger, interpose his precious blood. Oh, to grace how great a depth, daily I'm constrained to be. Let thy goodness like a feather bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Amen.
Good morning po mga kapatid. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Panginoon. Sa ating pong mga Biblia ay ating pong buksan sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 1 to 10. 1 to 10. Okay, ang nakita nyo na po, babasahin ko po. Ang sabi po dito sa verse 1, si Pablo at si Silvano at si Timoteo sa iglesia ng mga taga-Tesalonica, sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesucristo, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Nagpapasalamat kaming lagi sa Diyos dahil sa inyong lahat na aming binabanggit kayo sa aming mga panalangin, na aming inaalaalang walang patid sa harapan ng ating Diyos at Ama, ang inyong gawa sa pananampalataya at pagpapagal sa pag-ibig at pagtitiis sa pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. Yamang aming nalalaman, mga kapatid na minamahal ng Diyos, ang pagkahirang sa inyo. Kung paanong ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman, at sa Espiritu Santo, at sa lubos na katiwasayan na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. At kayo nagsitulad sa amin at sa Panginoon, nang inyong tanggapin ang salita sa malaking kapighatian na may katuwaan sa Espiritu. Ano pat kayo'y naging uliran ng lahat ng nangananampalatayang nangasa Macedonia at nangasa Akaya. Sapagkat mula sa inyo'y nabansag ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng mga dako ay natanyag ang inyong pananampalataya sa Diyos. Ano pat kami ay wala nang kailangang masabi pa ng anuman. Sapagkat sila rin ang nangagbabalita tungkol sa amin kung paanong nangakapasok kami sa inyo at kung paanong nangagbalik kayo sa Diyos mula sa Diyos-Diyusan upang mangaglingkod sa Diyos na buhay at tunay at upang hintayin ang kanyang anak na mula sa langit na kanyang ibinangon sa mga patay, si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. Tayo pong manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Ama sa umagang ito at kami po ay narito sa inyong harapan. Tinipon niyo po kami upang kami po patuloy na sumamba sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan. Dalayan po namin na ang mga katotohanan ay mahayag sa aming kalagitnaan. Tulungan niyo po ang inyong lingkod na maihayag ang mga katotohanan, Panginoon. Dalahin po namin na walang laman na maging mataas, Panginoon, kundi kaming lahat po ay magpasakop sa inyong kalooban, Panginoon. Mababa kami, Panginoon, sa inyong harapan. Dalahin po namin ang pagpapatawad niyo po sa aming mga kasalanan at naway kami po maging karapat-dapat, Panginoon. Dalahin po namin ang mga nabasa, Panginoon, tungkol sa Thessalonian Church, Panginoon, na sila po ay mga elect na naligtas, iniligtas po ng Panginoon, at sila po ay sumunod, nag-imitate po sila sa Panginoong Jesucristo at sa mga apostles at sa churches po sa Judea, Panginoon. At bandang huli po ay naging halimbawa sila, naging pattern ng iba pang mga churches at sila po ay matiyag ang naghihintay sa pagbabalik ng aming Panginoon. Dalahin po namin na makasumpong din po kami ng habag sa inyo sa umagang ito. Dalahin po namin ang lahat. Salamat, papuri sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ito pong mga kapatid church sa Thessalonica ay ito po ay noon nabuo po ito bilang church na organized po ito noong second missionary journey po ni Paul sa Acts chapter 17. Pagkatapos po niya manggaling sa Philippi, kina Lydia, kina doon sa Philippian jailer, sumunod na po niyang tinahak itong kasi may persecution itong mga taga-Thessalonica. At dito po ay doon po nagsimula ang church na to. At sabi po dito sa verse 1, si Paul at si Silvanus at si Timotheus unto the church of the Thessalonians which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ, grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. So yun po yung kanilang pagbunga at pagbati. Tapos sa verse 2 may pagpapasalamat pong ginawa
sina Paul. We give thanks, hindi lang po si Paul, kundi marami po sila. Sabi rito, we give thanks to God always for you all, sa lahat ng mga member ng Thessalonica Church, making mention of you in our prayers. So, hindi po nawawala na ma-mention ni na Paul ang mga taga-Thessalonian sa kanilang mga panalangin. At ang sabi po rito, sa verse 3, remembering without ceasing your work of faith, and labor of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God our Savior. And then sa number 4, ito election. Nalaman yung election nila. Knowing, brethren beloved ang tawag ni mga pinakaiibig, ang tawag ni Paul, your election of God. So may election talaga ang kahit sa book ng Bible tayo pumunta ay hindi po nawawala ang election. Ngayon, ang atin pong pag-aaralan dito mga kapatid ay unang-una alam na natin na elect sila at hindi naman po sila mabubuo bilang church kung hindi sila elect at hindi rin sila maliligtas kung hindi sila elect. Ito po yung mga elected po itong mga to before the foundation of the world. At makikita po natin dito ay ang Diyos po ay sovereign at gumagamit po siya ng mga instrument to accomplish His purpose. To call His elect unto salvation, sa pagtawag, gumagamit ng instrumento ang Panginoong Diyos sa kanyang pagtawag, gumagamit siya ng mga preacher, ginagamit niya ang gospel. And then, to form His elect to holiness, may mga gumagamit din ang Diyos ng instrumento para ma-form o para mahuhubog ang mga elect na member ng church sa kabanalan, sa katwiran, sa katotohanan. At gumagamit din po ang Panginoon ng mga instrument para ang kanyang mga elect ay maging pattern ng mga other elect or other churches. At ang Panginoon ay nagbibigay din ng katiyagaan po sa mga mananampalatayang taga-Thessalonica upang sila po ay mataimtim, matyagang makapaghintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Sa mga bandang huling talata po yon, sa verse 10, kung hindi ako nagkakamali. Verse 10 po, tama, verse 10. So yung example po dyan ay yung mga taga-Thessalonians na kung paano sila naligtas. Pag-aaralan po natin yan dito. So masunod-sunod po yan. How they got saved, how they become followers of the Lord, followers ni Paul, followers po sila ng mga churches in God, in Judea, at saka kung paano sila naging example to other churches. Pag-aaralan po natin yan. And their patience to wait sa Panginoong Jesucristo. Yan po yung mga ilang pag-aaralan natin dito sa ating Unang-una po, sa unang puntos po ay tingnan po natin kung paano yung pagkatawag sa kanila ng Panginoon. Paano po ba tinatawag ng Panginoon ang kanyang mga elect? Dito po ay kailangan makita natin kung paano tumatawag ang Diyos ng kanyang mga elect. Doon sa tamang panahon. Kaya nga sabi po sa Psalms 110 verse 3, thy people shall be willing in the day of His power. So may day, may time para tawagin ang kanyang mga elect. At yung mga elect na yun ay magiging willing. Ngayon titingnan po natin sa Biblia kung paano sila naging willing. Nung sinundan po ng preaching ko nung nakaraan, hindi po itong nakaraan, nung sinundan pa nung nakaraan, ang topic po natin ay yung drawing and coming to Christ. So nakita po natin, doon sa punto po ng drawing ng Father para makalapit sa anak, yun po ang tinatawag na regeneration. Yun po yung kung wala pong drawing ay hindi po makakalapit. Yan po yung bawat isa po sa atin ay kailangang makaranas ng ganon, ng drawing Father. Balikan po natin yung talatang ginamit natin sa John chapter 6 verse 45. Kasi ganito tatawagin ang lahat ng mananampalataya kasama po itong taga-Thessalonians. Kaya sabi po rito sa verse at 6:45 po ng John, ang sabi po ay tingnan po natin 6:45 ng John. Ganyan po kasi tumatawag ang Panginoon. John 6:45. In order to come to Christ. Ang sabi po dito, it is written in the prophets, and they shall be all taught of God. Tuturuan silang lahat ng Diyos. Hindi ka maliligtas kung walang turo ang Panginoon sa iyo. Every man therefore that hath heard. Siyempre, pag nagtuturo, dapat makinig ka. May nakakarinig. At dito, i-open ng Diyos ang kanilang pakinig. Yun yung internal hearing nila.
and hath learned of the Father. Siyempre, pag ikaw ay may nagtuturo, at ang nagtuturo dito hindi basta-basta, ang nagtuturo po ay Father, bagamat gagamit siya ng instrument ng mga mangaral, kasi may dalawang instrumentality doon sa pag-drawing Holy Spirit and the Word of God. Kasi sabi ng Panginoong Jesucristo, except a man be born of water, what is water? Siyempre, Word of God yun. And of the Spirit, the Holy Spirit, you cannot enter into the kingdom of God. Hindi ka makakapasok sa karin. So may dalawang pag-aaralan po natin yan. Madadaanan po natin yan. And then, so dapat may nagtuturo, the Father, through the preaching of the gospel. At siyempre, mag-work ang Holy Spirit, una, sa puso ng isang tao makasalanan. Bubuhayin niya yung kalalagayang patay para ma-receive niya yung word na ipinapangaral. And then, nakikinig sila. And then, sa pakikinig, natututo. Kaya sabi po rito, sa John 6:44, every man therefore that hath heard and hath learned of the Father cometh unto me. So yun po yung sasampalataya bago magkameron ng pananampalataya, kinakailangan munang may magturo at may makinig at matuto. At pag natuto, saka makakalapit sa anak. So yan po yung so balik po tayo doon sa ating text. Sa Thessalonians chapter 1. Ayan po ang nakita natin. So upon calling, ay dapat po, they shall be all taught of God. Every man therefore that hath heard. Yan, siyempre sila ang matuturuan. Ayan po ay nangyari po yan, yung ganyang yung kailangan po kasing may gospel preaching and God's calling. Yung gospel preaching po kasi at saka yung God's calling internal, hindi po pwedeng mag-separate yan. Pag tinatawag na po ang isang tao, ang isang elect ng Panginoon, hindi po pwedeng magkahiwala yung Spirit of Truth doon sa truth kasi siya po ay Spirit of Truth. And then ang Father, ang Father po, ang siya pong maglalapit sa anak. Ang Espiritu po ng Diyos doon sa paglalapit ng Father, siya po yung magkukwiken doon sa isang patay sa kasalanan. And then during the quickening, merong salita ng Panginoon na ipinapangaral. Si Lydia po ba ay naligtas before nang mangaral si Paul? Ligtas na po ba si Lydia bago mangaral si Paul? Hindi. Kailan si Lydia naligtas? At kailan gumawa yung Father through the work of the Holy Spirit sa puso ni Lydia para mag-open? Di po ba during the time of preaching? So, kaya tama yung sinabi ng Panginoon at wala naman talagang mali ang Panginoon, except a man be born of water and of the Spirit. Kailangan mo born again ka ng water, ng salita ng Panginoon at ng Spirit, ng Holy Spirit. Yan yung dalawang instrumentality para tayo ay maborn again. Hindi mo pwedeng paghiwalay niya. Pag pinaghiwalay mo yan, ay pwedeng pag inalis mo yung Word of God, yung truth, ikaw ay hard shell. Yun na nga. Kung ikaw naman ay inalis mo yung work ng Holy Spirit at decision making, free will, ayun naman ay magiging Arminian ka. So tayo, yung aral natin, tama-tama. Hindi natin pwedeng paghiwalayin yan. Kung ano yung pinag-isa ng Diyos, huwag mong paghiwalayin. Yan po yung nakita natin. Then, saka palang makakalapit sa Panginoon. Kapag tingnan niyo po yung sequence. Sa Acts chapter 6 verse 14, tingnan niyo po yung sequence. Pakikita po natin kung paano naligtas ng Thessalonian. Nakatulad ng ibang mga i-compare po natin doon sa ibang mga mananampalataya na sa mga verses. Sabi po rito sa Acts chapter 16 verse 14, ayan, sabi po rito, and a certain woman named Lydia, so malimit po ito, ang talatang itong mabanggit, a seller of purple of the city of Thyatira, which worship God, heard us. So nakita natin dito si Lydia, heard us, nakikinig sa amin, sabi ni Paul. Sabi ni Lucas, sa sulat niya ni kay So, nakikinig si Lydia, heard us. Pag sinabing heard us, may pinakikinggan siyang preaching. Ayan. Then habang nakikinig si Lydia, during the time of Paul's proclamation of the gospel, ano sumunod? Heard us, whose heart the Lord opened. So, inopen ng Lord ang puso ni Lydia kailan? Noong nagsasalita ng gospel si Paul. Kaya hindi pwedeng paghiwalayin yan. Yung gawa ng banal na espiritu ay hindi pwedeng ihiwalay dyan sa truth. Kanya yung truth eh. Siya ang author po ng truth. And then, nasa na ba yun? Whose heart the Lord opened,
Bakit inopen ng Diyos habang nakikinig si Lydia? Kasi naturally, wala siyang kakayahang unawain yung ipinapangaral ni Paul. Kaya hanggat wala yung drawing power ng Father doon sa isang elect, hindi pa siya makakaunawa. Pero dito, ang purpose kung bakit inopen ng Diyos ang puso ni Lydia, that she attended unto the things which were spoken upon. So, yung makikita po natin yung sequence, nakinig, may nagpipreach, nakinig si Lydia, marami po sila, pero si Lydia lang ang binuksan ng Diyos ang puso. Then, nung nakikinig si Lydia, whose heart the Lord opened. So, binuksan ng Diyos ang kanyang puso, that she attended. During gospel preaching pa rin po ito, hindi pa tapos ang preaching. Ano yung attended? Ibig sabihin ng attended, take heed unto, o magbigay pansin doon sa sinasalita, to pay attention, to be cautious doon sa sinasabi, para maintindihan niya po yung sinasabi. Yun po yung ginawa ng Holy Spirit, na binuksan niya yung puso ni Lydia doon sa salitang ipinipreach ng isang preacher upang maunawaan niya yung salita ng Panginoon. Kasi hindi niya at pag naunawaan, doon susunod na yung pananampalataya. Doon na siya. Kasi hindi ka naman pwedeng sumampalataya nang hindi mo naunawaan. Meron na ba ditong nanampalataya nang walang Word of God? Tayo. Na napakinggan. So, pinagsasama yan. Pinagsasama po ng Panginoon yan. Hindi po yan dapat pinaghihiwalay. So, yan po yung sinasabi dito sa sa 1 Thessalonians, balik po tayo. Nasa Corinto pala ako. Chapter 1, verse 5. Una, sa election muna. Yamang aming nalalaman, mga kapatid, na minamahal ng Diyos ang pagkahirang sa inyo. Then, sumunod na, dito na yung time ng salvation. Kung paano ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang. May dumating sa kanilang ebanghelyo na sinasalita, pero hindi dumating sa salita lamang na katulad na sa tao, kundi sa kapangyarihan din naman. May power. And then, sabi po rito, at sa lubos na katiwasayan, na gaya ng, kundi sa kapangyarihan din naman, at sa Espiritu Santo. At sa lubos na katiwasayan, na gaya ng inyong nalalaman, kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. So yung gospel ay dumating sa mga taga-Thessalonians in power, may kapangyarihan, at may paggawa ng Banal na Espiritu. Yan po yung maliwanag, mga kapatid, sa talatang yan. Merong paggawa ang Banal na Espiritu. At merong gospel, merong salita ng katotohanan, na pagkatapos gumawa ng Holy Spirit, gagawa naman sa kanila yung salita ng katotohanan. Kaya kasi dito, for our gospel came not unto you in word only, but also in power. Kaya nga, gospel is the power of God unto salvation to them that believe, to the Jew first, and then to the Greek. Sa 1:16 po ng Romans, hindi po pa pwedeng ano. Tapos sabi dito sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Ito po ang sabi rito sa 13. For this cause also thank we God without ceasing, because when ye received the word of God, which ye heard, ito pala nire-receive during the time na pinakikinggan mo siya. Which ye heard of us, so may nangangaral, may preacher po nangangaral, you receive it not as the word of men, hindi mo pala siya dapat i-receive na kagaya ng salita lamang ng tao, but as it is in truth, nire-receive mo siya na kagaya ng katotohanan, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. So itong word of God, itong truth na ni-receive ng mga taga-Thessalonian, nung time na sila binuksan din, na katulad ni Lydia, ang pagka-receive nila, hindi gaya ng salita lamang ng tao. Kaya pag tayo mangangaral ng gospel, kailangan plain gospel po. Wala tayong sariling opinion, wala tayong idinadagdag katulad po nung nakaraang Bible conference sa Imus. Napatapik po sa atin yung mga ano ba yung mali sa Arminianism, yung mga pagpapatanggap, yung mga artal call, yung mga invitation, at kung ano-ano pang mga tactic, psychological tactic. Hindi po yan
ang sinasamahan ng Panginoon. Hindi po yan hindi po yan gagamitin ng Diyos yung maling paraan ng preaching kapag magliligtas po siya. Hindi po siya gagamit ng maling paraan at hindi rin po siya gagamit ng maling tao. Ang gagamitin niya po ay yung sent niya. Kahit nga po yung inalihan ng masamang espiritu nung mapagaling niya. Hindi naman ginamit ng Panginoon nung may masamang espiritu pa eh. Yung pinapunta niya sa kanyang go to thy friends and tell what great things that the Lord hath done for thee. So, iligtas na. Kaya hindi gagamit ang Diyos ng masamang tao para gamiting instrumento sa kanyang pagliligtas. Dapat po lang nating malaman mga kapatid na ang nagliligtas po ay Diyos. At siya po ay gumagamit lamang ng mga instrumento. Katulad ng preaching, ginagamit po at saka ng preacher. Ginagamit lang po yan ng Diyos. Pero, Diyos po ang nagliligtas. Kaya sabi rito ay sa for this cause also thank we God without ceasing, because when you receive the word of God which you have heard of us, you receive it not as the word of men, but as in truth the word of God, which yung word of God na yon, ang sabi, which effectually worketh also in you that believe. So yung palang word of God nag-work effectually doon sa mga nagsisampa. Ayun ang pagkakasabi sa Bible. Mahalaga po kasi yung gamit ng pangugusap sa Bible ay makita natin, which effectually worketh also in you that believe. Yan. So hindi po dapat mahiwalay ang word of God, ang word of truth sa paggawa ng banal na espiritu. Dito po sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13 to 14. Tingnan po natin. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Sabi po rito, but we are bound to give thanks always to God. For you, brethren, beloved of the Lord, because God had from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Whereunto He called you, ang pagtawag daw ng Diyos, whereunto He called you by our gospel. So pag tumatawag ang Diyos sa isang taong makasalanan doon sa oras ng kanyang pagliligtas, gumagamit po ang Diyos ng word of truth, whereunto He called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Makikita niyo po dito sa 2 talata magkasunod, mayroong tinatawag na through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Ang banal na espiritu ay nagsasanctify, nagko-consecrate ng puso ng isang makasalanan, and then whereunto He called you, mayroong gospel na mapapakinggan. Ang pantawag pala po ng Panginoon ay sa pamamagitan ng gospel. Tatawagin sa pamamagitan ng gospel. Katulad nung si Lazarus po, patay na, ilang araw na siyang patay. Ang sabi ng Panginoon, Lazarus, come forth. Di po ba yung patay nabuhay? Kailan nabuhay si Lazarus? Before nung sinabi ng Panginoon, Lazarus, come forth? O during the time na sinasabi ng Panginoon, Lazarus, nung sinasabi ng Panginoon yung kanyang salita, Lazarus, come forth. Di ba yung salita ng Panginoong Jesucristo effectually worketh doon kay Lazarus, nung time na yon? Kasi yung patay, nakarinig na salita ng Panginoon. Hindi pa pagkatay-patay. Yan salita ng Panginoon, ginagamit din ng Panginoon yan. Una, siyempre, kailangan mong buksan muna ng Holy Spirit. Kasi hindi mo naman mauunawaan niya kung walang magbubukas sa yung Holy Spirit. And then, saka palang magwo-work sa iyo yung mga salitang yan sa puso mo. So, yun po ang nakita natin doon. Lazarus, come forth. Talagang hindi bumangon si Lazarus before nung ang Panginoon ay wala pa doon sa kanyang libingan. Bumangon siya nung may salita na ng Diyos na nagsalita, na narinig niya. At hindi rin bumangon si Lazarus after ng salita ng Panginoon. So nakita niyo yung kahalagahan ng truth ng salita ng Panginoon? Yung banal na espiritu kasi, siya po yung nagsasanctify ng isang taong makasalanan. Sinasanctify muna niya. And then, tinatawag din sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Hindi po pwedeng magkahiwalayan. Yung instrumentality ng Diyos sa new birth
ay kinakailangan ay merong spirit and water. May paggawa po ang banal na espiritu at may salita ng Panginoon na ipapangaral. And then, ano po yung mga supporting verse nating gagamitin dyan? Para mapatunayan po natin na yung tubig, kasi may nabasa po akong komentary na yung tubig dyan, sa John chapter 3 verse 5, pwedeng yung, ano raw yan, grace of God, parang broad naman ang kanya, talaga naman grace talaga yan eh. Pero ang kanya masyadong broad, hindi siya particular, hindi niya in-specify na yun ay word of God. Hindi niya in-specify na yun ay word of truth. Ang sabi niya, grace of God. Parang mangyayari, except a man be born of the grace of God and the Holy Spirit, he cannot come into. So, parang hindi akma doon sa pangungusap ng talata yung komentaryong yon. Ang tatama talaga po dyan ay yung tubig. Ano ba yung sinisimbuluhan ng tubig na yon? Ay tingnan po natin sa Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. Kasi ganun po naligtas sa mga taga-Thessalonian eh. Sa 5 verse 26, ang sabi po dito, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. So yung palang water ay nagsasanctify at naglilinis na panghugas with the washing of water. At yung water, yung paghuhugas ng tubig, by the word. By the word of God. Yung salitang by, napakahalaga po nun. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nagkakameron sila ng washing, ng sanctification. Sabi po rito, upang kaniyang pakabanal ito, na nililinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig. Sa Tagalog na may salita, pero sa pamamagitan ng salita, dapat. Yun po ang tamang usage. That he might present to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So yung water na naghuhugas at nagki-cleanse at nagsasanctify, sabi sa 26, by the word, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pangalawa, supporting verse natin, na tubig yon. Ang isa pa pong nagsasanctify, wala namang sinabing water, yung John chapter 17 verse 17. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. So yung palang truth ay nagsasanctify. Ginagamit din pala yan ng Panginoon, yung kanyang salita, para mag-sanctify. Sapagkat kahit nga sa pagkain, nililinis ng panalangin at ng salita sabi po sa Bible. So ganyan po pala ang salita ng Panginoon. Kasi yung salita pong sanctify, galing po yan sa Greek word na hagiazo, to make holy, that is purify or consecrate. Consecrate. Yan po yung meaning ng sanctify. So ganun po pala ang word of God. Nagsasanctify po siya. Titus chapter 3 verse 5. Titus chapter 3 verse 5. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us. Sa paanong paraan? By the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. May sinasabi rito by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Pag sinabing washing, simpleng rin yon, parang nililinis ka ng tubig. Parang tayo, pag naliligo, nililinis po tayo ng tubig. Washing, ang salitang washing po ay lutron, washing or bath. Tapos yung salita pong renewing of the Holy Ghost, anak ay gnosis, renovation. Kaya sabi po rito, by the washing of regeneration. Ano po ba ang kalimitang ginagamit sa washing? Di po ba ay tubig? Ano ba yung sinisimbuluhan ng tubig sa washing? Di pa po word of God. Yan po yun eh. Kaya dalawa rin po dito, by the washing of regeneration and renovation or renewing of the Holy Ghost. So dalawa po ang gumagawa dito sa regeneration. Washing at saka renewing of the Holy Ghost. So nakita natin yan mga kapatid. Kailangan kasing may nangangaral kasi na yung daw gospel, hindi naman talaga yan ang power ng Diyos eh. Laging ginagamit, Holy Spirit lang. Hindi raw talaga yung power. Wala raw power dyan.
mas papaniwalaan ko yung nakasulat kaysa komentary ng isang pastor. Wala raw power yung gospel. Kundi doon sa mga hard shell, doon sa mga hyper Calvinist talaga, talagang hindi na kailangan ng gospel naliligtas sa kanila kasi naliligtas, nare-regenerate sila ng walang gospel. Hindi naman po pwede yun. Na walang gospel, magre-regenerate ang Holy Spirit. Wala pong tinuturong ganun ng Bible. 1 Peter, tingnan po natin kung na magkatulong yung dalawa. Yung Holy Spirit, gumagawa independently, pero pagkatapos niyang mag-open, gagawa naman magliliwanag naman yung salita ng Panginoon, ng katotohanan doon sa puso ng isang taong tinatawag ng Diyos doon sa araw at oras na yon, sa sandaling yon. 1 Peter 1:23. Ang sabi po dito, being born again, tingnan niyo po dito ang salita ay na born again daw. Being born again, not of corruptible seed, hindi nung seed na corruptible, but of incorruptible, yung walang kasiraan, by the word of God. So, naboborn again pala, sabi ni Peter, doon sa incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. So, incorruptible, sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, by the word of God. Then sa 25, sabi rito, but the word of the Lord endureth forever, and this is the word which by the gospel is preached unto you. So, maliwanag po na magkasama ang Holy Spirit and His truth sa pagliligtas. James 1:18 po, isa pa pong supporting text para ano natin yung pagliligtas ng Panginoon. James 1:18. Sabi po dito, isa pa rin po yun. Of His own will, bigati us with the word of truth. Sa kanyang sariling kalooban ng Diyos, bigati us, ipinanganak tayo with the word of truth. So yung muling kapanganakan pala natin ay bukod sa Holy Spirit, ang nakalagay dito, with the word of truth. Ibig sabihin ng with, halimbawa ako, naglalakad ako, nagsosolo ako, wala akong kasawang with one of my brethren. Pero pagka halimbawa, tinabihan ako ng isang kapatid, naglalakad ako sa kalsada, habang naglalakad ako with brother, ganito. So, ang Bible, nagpapatunay na yung salita ng Panginoon ay kasama na gumagawa at instrumento sa muling kapanganakan. Sa kanyang sariling kalooban ay kaniya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. So, word of truth. So, bumubuhay ang Diyos ng mga patay, spiritual. Ephesians chapter 2 verse may mga talata kasi tayo makikita na minsan Holy Spirit ang nakikita natin na hindi nakalagay doon yung word na kasama niya yung word yung nagre-regenerate ang Holy Spirit. Totoo, nagre-regenerate ang Holy Spirit. Pero doon sa time na yon, may pinapangaral na word of truth. Kailangan kasing maituro sa atin ng Diyos yung word of truth. And then habang tayo nakikinig, dapat natututo tayo doon sa Ngayon, kung halimbawa may nangaral sa inyo ng gospel, di ba natutunan po natin ang gospel nung nung tayo nasa kasalanan pa, mga patay pa tayo spiritual, bakit po natin natutunan yung ipinipreach sa atin? Bakit natin naunawaan yan? Hindi po ba habang ipinapangaral yan ng isang preacher o ng isang pastor, binubuksan tayo ng banal na espiritu at at naliliwanagan tayo ng salita ng Panginoon. Habang binubuksan tayo ng Holy Spirit, kasunod nun, naliliwanagan na tayo sa salita ng Panginoon. Di ba may paggawang pareho? Kaya nga teaching by God, the gospel preaching, hearing with external and internal ears, nakikinig ang ating tainga sa gospel, pero internally nakakarinig tayo ng ating mga puso. And then learn
Ito yung effective teaching ng Father. Yung sa John chapter 6 verse 45. Yung, and they shall be all taught of God. And tapos ang everyone that hath heard and hath learned of the Father, then cometh to me, sabi ng Bible. Saka palang sasampalataya sa Panginoon. So nakita natin yung unang paggawa ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu at ng kanyang salitang ipinipreach ng isang mangangaral. Yan po yung kaligtasan na minsan po kasi na napapaghiwalay natin ang pagliligtas ng Diyos na bago pa ipangaral ang gospel ay ligtas bukas na raw. Samantala sa Bible, ang nakikita natin dito ay parehong ginagamit ng Father, siyempre yung kanyang co-equal na Holy Spirit. Siya yung nagbubukas, siya yung bumubuhay. And then ginagamit din ng Father yung truth, kasi ang Holy Spirit ay hindi mo pwedeng ihiwalay yan sa truth. Hindi nga siya gagawa kapag hindi truth ang hindi tunay ang nangangaral at hindi tunay ang pinapangaral eh. Kasi nga po ay siya ay yung Spirit of Truth. At mag-guide lang siya into all truth. Yan po yung papel ng Banal na Espiritu nung siya isugo dito. Nang isugo siya sa church, sa mga mananampalataya, sa bawat isa sa atin, ang pag-guide ng Holy Spirit ay hindi po sa ero. Kaya may instrumento po yan. So naligtas po sila through the work of the Holy Spirit and preaching of the gospel. Yun po yung kung paano tinawag. So nakita natin yung pagtawag sa mga taga-Thessalonian, ay ganun pong paraan ang pagkatawag sa kanila. Sa verse 5, for our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and much assurance, as you know what manner of men we are among you for your sake. And then pangalawang bagay, pag nung matawag na sila, anong nangyari po sa mga taga-Thessalonian? Sa verse 6, and you became followers of us, pagkatapos tawagin, pagkatapos maligtas, and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost. So nung matawag po sila, pangalawang bagay po, pagkatapos na maligtas sila, yung mga naging member po sila ng church, nabaptize sila, naging member ng church, naging imitator po sila ng Panginoon. Ng mga apostles, ng mga churches of Judea, na kay Kristo Jesus. Naging imitator po sila. Ginagaya po nila kung ano ang buhay at aral ng Panginoon. Ginagaya nila yung buhay at aral ng mga apostol. Ginagaya po nila yung buhay at aral ng mga churches sa Judea. Kaya sabi po rito, and you became followers of us, sa mga apostles at saka mga co-worker niya, and of the Lord, ng Panginoon. Pag sinabing followers, imitator po sila. Mga imitator. Having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost. Ni-receive nila yung word, yung instruction in much affliction. Ganun po nila tinanggap ang salita ng Panginoon in much affliction. Kung isipin, kakaiba to ang hirap para bagang kung sa atin, kung sa laman, ang hirap tanggapin ang salita kung may affliction. May mga persecution sila nang tumanggap ng salita ng Panginoon. Mababasa niyo po yan doon sa Acts chapter 17. Kung paano nangaral si Paul doon at pati si Jason ay kinaladkad. Yan po yung makikita natin dyan na kinakailangan ay maging imitator po ang isang church ng Panginoon, ng mga apostles, siyempre, yung mga naunang church na kung saan ay doon po naglilingkod ang mga apostles. Tingnan po itong chapter 2, verse 14. Kailangan maging imitator po tayo bilang church ng Panginoon. For ye, brethren, became followers of the churches of God, which in Judea are in Christ Jesus. For you also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jews, who both killed the Lord Jesus and their own prophets, and have persecuted us, pati tayo, and they please not God, hindi sila nakalugod sa Diyos, and are contrary to all men.
Yan po yung time na nireceive nila yung salita ng Panginoon. Sa kabila noon, naging followers po sila ng mga churches of God in Judea na kay Kristo Jesus. So kailangan maging follower po tayo ng mga churches na yan. Maganda po kasi maging may nakikita tayong mga churches na kung saan sila po ay gumagawa ng tama. At nakikita natin yung mga tama nilang ginagawa, ina-apply natin sa atin sa local church. Halimbawa po sa Tanawan, may nakita kayong tamang practices namin, tama yung turo namin, tama yung buhay namin, mga nangangaral. Hindi nyo kami masusumbatang nangangalunya, nanggugulang, o masasama ang lumalabas sa bunganga. So pag nakikita nyo po yon, nagiging example po ang church ng Tanawan, di po ba? Halimbawa ko lang po yan. Di po ba pagka nakita nyo maganda yung ehemplong ipinakikita ng church ng Tanawan, di po ba dapat ginagaya nyo po yun? Lalo't kami ang nagtuturo sa inyo na nanggagaling sa Tanawan. Let's say, wag naman muna pong Tanawan. Let's say, yung church sa Imus, tama ang ginagawa. Sila yung sending church ng karamihan mga churches, including us, kami sa Tanawan. Di ba, pag tama yung church na nag-send, nakikita mo yung kanilang halimbawa, di ba dapat gayahin? Di ba dapat gayahin? Pag mali, hindi dapat gayahin. Pero pag tama, ini-imitate po yan. Ginagaya. Kaya ganyan po nangyari dito sa itong church sa Thessalonia, ginaya po nila yung mga tamang churches. Kaya sabi rito, for ye brethren became followers of the churches of God, which in Judea are in Christ Jesus. Kasi mga tamang churches po yan, yung Judean churches na yan, yan po ay pinangungunahan ng mga apostles. Diyan po nagtuturo ang mga apostles. Kaya po sila ginagaya. Sila po yung ginaya. At hindi lamang po yung church ang ginaya. Ginagaya nila ang Panginoon, ginagaya nila, nag-imitate nila yung mga apostles. Ayan po yung tamang pagsunod. Kasi nakita nila yung mga bagay na hindi nakikita sa puso, nakikita nila sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya itong church sa Thessalonian, may nakita rin sina Paul na kakaiba sa kanila, na sila pala ay ginagaya na nila ang Panginoon. Ginagaya na po nila, ini-imitate na nila yung mga apostles. Ini-imitate na nila yung mga churches sa Judea. Nakita po yan ni Paul. Tingnan niyo po sa verse 3 ng 1 Thessalonians chapter 1. Ito yung mga nakita nila na ito'y nasa puso ng tao, hindi nakikita, pero nagmamanifest. Sabi po rito sa verse 3, remembering without ceasing your work of faith. Yung faith ng tao, hindi nakikita yan. Pero nagmamanifest because may work of faith, may bunga ng pananampalataya, may gawa ng pananampalataya. Sapagkat ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Halimbawa, sabi sa James chapter 1, yaman kayo may pananampalataya ng ating Panginoong Kristo, ay huwag kayo magtatangi ng mga tao. Pag nakikita yan, nakikita yung iyong pananampalataya kapag tama ang iyong ginagawa. Halimbawa, ang iyong isang kapatid ay hubad at gutom. Wala man lang makain. Salat sa kabuhayan. Tapos sasabihin mo, humayo ka, magpakabusog ka, magdamit ka ng maayos. Ay wala ka namang ibinibigay sa kanya. Alam mo namang siya'y pulubi. Alam mo namang siya'y naghihirap. Kapag ibinigay mo sa kanya yung tulong na dapat mapabigay sa kanya, di ba, yung pananampalataya mo, nahahayag na ikaw ay may pananampalataya. Nakikita dahil may gawa. Yun yung sinasabi ritong, remembering without ceasing your work of faith. Meron palang work of faith. Na yung faith na hindi nakikita, dahil tanging Diyos lang ang nakakakita, na nasa puso natin, yung pala nagmamanifest kapag namumunga na. May gumagawa na. Ibinubuhay nyo na po yung pananampalataya. Kaya nga, the just shall live by faith. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At doon makikita mo na isang tayo may pananampalataya. Sa James chapter 2, makikita niyo po ang istoryang yan. Na ang pananampalataya na hindi nakikita
ay pwedeng makita sa pamamagitan ng gawa ng pananampalataya. And then, work of faith, meron tinatawag na labor of love. Labor of love. And then may patience of hope. Yan yung mga palatandaan na nakikita ni Paul na itong taga Thessalonica ay mga imitator na to ni Christ. Ito yung mga imitator na namin ng mga apostles at imitator na to ng mga churches sa Judea. Ginagaya na nila, nakokopya na po nila yung life and teaching ng mga apostles. Nakokopya na po nila yung buhay. Nagiging kagaya na sila ng buhay ng mga churches sa Judea na sa kabila ng matinding persecution, sila po ay nananatili sa Panginoon. Nakikita po nila yan sa pamamagitan ng work of faith. Ang faith, hindi nakikita, pero yung work, nakikita. Labor of love. Ang love, nakikita ba? Nakikita ba yung pag-ibig natin sa isang tao? Hindi. Pero pagka yung labor ng pag-ibig, yung mga gawa ng pag-ibig, katulad na ginawa ni Kristo sa atin. Sapagkat inibig tayo ng Panginoon. For God so loved the world, word of the elect, that He gave His only begotten Son. Ano ba ang pinakita ng Panginoong Jesucristo para maipakita ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Di ba nag-sacrifice siya ng kanyang buhay? Yung pag-ibig hindi nakikita. Pero nakikita natin dahil may gawa, may labor of love. Yung mga hindi nakikitang yan, ipinakikita yan. Nakikita yan sa isang iglesia. Then, yung patience of hope, dun pa rin sa verse 3. Patience of hope. Yung hope po ba nakikita? Hindi rin eh. Yung ating pag-asa sa pagbabalik ng Panginoon, hindi naman nakikita yun sa atin eh. Ng ating mga mata eh. Pero nakikita yon kapag tayo every Sunday, every assembly, nagtitipon tayo at nag-aaralan tayo sa isa't isa at nananabik tayo sa paghihintay sa ating Panginoon sa Kristo. So diyan nakikita. Nananabik po sila, naghihintay po sila. Unang talakay natin, work of faith. Yung work of faith po, dito tingnan po natin. Bakit nakita yung work of faith? Tingnan niyo po dito sa verse 8. For from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Your faith to God's word is spread abroad, so that we need not to speak anything. For they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, and how you turned to God from idols to serve the living God and true God. Paano nakita yung kanilang pananampalataya? Ang sabi rito, for from you, natanyag nabalita, sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia, hindi lang sa Macedonia sila nabalita, natanyag, nabantog, in Achaia, hindi lang sa Achaia, but also in every place your faith to God's word is spread abroad, so that we need not to speak anything. Bakit? For they themselves show of us that what manner of entering we had unto you, and how you turn to God from idols to serve the living and true God. Dati po silang nabubuhay sa idolatry. Pero nung tumalikod sila sa idolatry, nakita po yung work of faith nila, na ang pananampalataya at pala talaga ay may pagtalikod sa kasalanan. Yan po ang nakita natin dito. May bunga yung pananampalataya. So namumunga po yung pananampalataya na hindi nakikita, pero ipinakikita po yan ng Panginoon. Isa pa, ng palatandaan, sila po ay nag-turn from idols to God. Tumalikod sila sa idols at bumalik po sila sa Panginoon. Nanampalataya sila sa Panginoon. And then sa 2:14, tingnan po natin sa 2:14 ng same book, 1 Thessalonians 2:14, for you, brethren, became followers of the churches of God, imitator. For you, brethren, became imitator of the churches of God, which is in Judea, are in Christ Jesus. For ye also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jews. So nakita nila yung sufferings, na pinipersecute itong mga to, pero patuloy silang naglilingkod sa Panginoon. So ginagaya po nila ang pati yung sufferings, yung persecution ng Judean church, ganun din po ang dinadanas nila. Pati yun, na-imitate nila eh.
nung panahon po kasing yun, talagang nabubuhay sila sa persecution eh. Doon talaga magkakaalaman kung sino tunay na may pananampalataya ay nung panahon ng mga apostles eh. Kasi bukod sa pinapatay noon ng talagang dinadakip ang mga Kristiyano panahon ng mga pine-persecute po sila kasi yung mga lugar na ito, Thessalonian, ano po ito, yung sa idolatry po sila eh, longing sila sa idolatry, tapos tinalikuran nila yung idolatry. Ay di mape-persecute po sila ng church na yung religion na kung saan naandun ang idolatry. So ganun po 'yan. Pati yung persecuted church na Judea, nagaya nila persecuted church na rin po ang Thessalonian. Ang istorya po niyan, para makita nyo kung paano sila na-persecute, kahit pa nga doon sa time ng receiving ng Word of God, ng Gospel, persecuted na po sila. Tingnan po natin yung istorya. Sa Acts chapter 17. Ito po yan eh. Kailangan makita po natin yung counting history nila bago naging church. Now, when they had passed through Amphipolis in Apollonia, sina Paul, tsaka Silas, they come to Thessalonica, where was a synagogue of the Jews. Dun, yun ang una nilang tinahak, yung sinagoga, doon sila nangangaral. Yun yung opportunity nila. And Paul, as his manner went in unto them, and 3 Sabbath days reasoned with them out of the scriptures. So siya, nangangatuwiran siya, nangangaral siya mula sa kasulatan, opening and alleging that Christ must needs have suffered and risen again from the dead, and that this Jesus whom I preach unto you is Christ. So pinakikilala nila ang Panginoong Kristo, na tuwing magbubukas sila ng kasulatan sa mga sinagoga, na binubuksan at pinatutunayan na kinakailangan si Kristo ay maghirap, yung Misaya, at muling mabuhay sa mga patay. At ito si Jesus, aniya, na aking ipinapangaral sa inyo ay siyang Kristo. And then, pag ipinangaral mo na, tingnan niyo po, sumunod sa verse. And some of them believed, may mga ilang nanampalataya, and concerted with Paul and Silas, and of the devout Greeks and great multitude, and of the chief women, not a few. So ang dami. May mga ilang nangaral din, sa bandang huli multitude na. At nangahikayat ang ilan sa kanila, at nakikampi kay Pablo at kay Silas, at gayon din ang lubhang maraming mga Griyegong masipag sa kabanalan, at hindi kakaunting mga babaeng mararangal. Datapwat, ito na yung persecution. Basta kayo sumampalataya sa Panginoon, ito yung susunod. Datapwat ang mga Hudyo, palibasay na nga udyo ka ng inggit, ay nangagsama ng ilang masasamang tao sa pamilihan, at pagkatipon ng isang karamihan, ay ginulo ang bayan, at pagkalusob sa bahay ni Jason, ito yung sinasabi ko sa kanya si Jason, ay pinagsikapan nilang siya iharap sa mga tao. At nang hindi sila mga sumpungan, sina Paul, ay kanilang kinaladkad si Jason at ang ilang kapatid sa harap ng mga punong bayan. Ganun ang ginagawa po sa kanilang persecution. Na pinagsisigawan, itong mga nagsisipagtiwarik ng sanglibutan ay nagsiparito rin naman, na tinanggap sila ni Jason, tinanggap si Paul sa bahay ni Jason. At ang lahat ng mga ito ay nagsisigawan ng laban sa mga utos ni Cesar, na nagsasabing may ibang hari, si Jesus. Kasi yun ay pinapangaral po nila. Tingnan niyo po yung mga accusation po sa kanila. Tinotrouble po sila. And they troubled the people and the rulers of the city when they heard these things. And when they had taken security of Jason and the other, they let them go. And the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea, who coming thither went into the synagogue of the Jews. So doon sa verse 10, inilikas na po sila ng mga brethren dahil sa matinding persecution. Yan po yung sinasabi dito sa ating text kanina, na pati yung persecution ay na-imitate po nila. Pati yung persecution na kopya-kopya kung paano pinersecute yung Judean churches, ganun din po pinersecute ang mga taga-Thessalonica. Doon pa lang po sa entrada ng pangangaral ni Paul ng gospel. Nung first time nilang ni-receive ang salita ng Panginoon, ay kopyang-kopya na po, imitate na nila kung ano yung nangyari sa mga churches. At yan ay nangyari din sa ating, higit sa lahat nangyari sa ating Panginoong Kristo.
na siya pinersecute, pinatay ang ating Panginoong Kristo. Ganyan din ang church sa Judea. Kahit pa ng panahon ni Saulo, nangalat sila. At ganyan din ang naranasan ng persecutor nung masave si Paul. Pinersecute din po si Paul. Saan man siya pumunta, pinipersecute siya. Pinagbabantayan siyang patayin, usigin, paratangan ng mga mali. Yan po yung Kaya pala hindi lamang yung aral, yung buhay ng Panginoon at ng mga apostol ang ginaya nito mga Thessalonian, pati pala yung persecution, yung katatagan nila sa pag-handle ng pag-uusig, yung katatagan nila sa mga affliction, doon sa mga hardship ng pangangaral ng Ebanghelyo, o yung katatagan nila bilang Kristiyano. Yun po yung tinatawag na work of faith. Nakikita. Kahit ang pananampalataya hindi nakikita, pero yung work of faith ay nakikita. Yun, kaya pala sila nasabi ni Paul na ito mga followers ito ng Panginoon. Mga followers namin ito. Imitator ito ng mga churches sa Judea. Kasi nga may work of faith. Then may labor of love. Labor of love sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 9. Labor of love. Yan. Sabi po rito, but as touching brotherly love, you need not that I write unto you, for you yourself are taught of God to love one another. So nakikita na yung pag-iibigan nila sa isa't isa. And I hope sa bawat churches po, especially po dito sa church ng Santa Rosa, makita rin po yung work of faith and then yung labor of love. Kasi ang purpose po lagi natin, may apply natin ang mga scriptures na ating natututunan. Una, may preach sa inyo. At pag napakinggan nyo, matutunan po ninyo. And then, pag natutunan, siyempre someday, i-apply po ito. I-apply natin. Ayan. Datapot tungkol sa pag-iibigang kapatid, ay hindi ninyo kailangan na kayo sulatan ng sino man. Sapagkat kayo rin ay tinuruan ng Diyos na mag-ibigan kayo sa isa't isa. So, ang Diyos ang nagtuturo upang kayo ay mag-ibigan sa isa't isa. I hope na hindi hatred, hindi envyings ang nai-apply natin, kundi kung ano yung, kasi ang sabi po rito, ang Diyos pala ang ang Diyos, for ye yourselves are taught of God to love one another. Ang Diyos po pala ang naglalagay sa puso ninyo na makaibig kayo sa inyong mga kapatid, sa isa't isa. Gaano man yan ka-immature, basta yan ay naligtas at Christian, andun yung pag-ibig mo. Andun yung panalangin mo sa Kanya na lumago siya sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoong Kristo. Ma-imitate niya ang ating Panginoong Kristo. Yun ang labor of love. Na imbis na ipanalangin mo, mawala na sana yan. Kasi ang gulo niyan eh. Hindi. Andun yung mercy. Ipinapanalangin natin siya na bumuti po siya. Hindi yung sama-sama. Yun po kasi ang labor of love. Nagle-labor po tayo sa saan. And then, meron pa tinatawag na labor of love sa mga minister. Tingnan po natin dito sa 1 Thessalonians chapter 5. Maituloy ko muna po pala itong ating binasa sa verse sa 4:9, mayroon pa palang verse 10. And indeed, you do it toward all the brethren which are in Macedonia, but we beseech you, brethren, that ye increase more and more. Doon sa pag-ibig na yon, na-extend pala nila yung pag-ibig nila, hindi lang sa church sa Thessalonica, kundi na-extend pala nila yon doon sa mga brethren which are in Macedonia. So, nag-extend sila ng love, ng labor of love sa mga kapatid. Then, sa isang minister naman, para ma-earn mo yung love ng church, yung respect ng church, ganito po, 1 Thessalonians chapter 5, verse 12. Kasi hindi may iwasang ma-earn mo yung pag-ibig ng mga kapatid sa isang preacher. Kaya lang, dapat ay nasunod yung preacher sa Panginoon. Dapat inimitate din niya ang Panginoon. Sabi rito sa verse 12, sa chapter 5 ng 1 Thessalonians, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you, yung nagle-labor, and are over you in the Lord, and admonish you, yung nagbibigay ng warning lagi, nagbababala sa inyo, nagtatagubilin, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace
among themselves. So maliwanag na earn nitong mga taga, yung mga nagmi-minister sa Thessalonica, yung love and respect nung congregation. Kasi sabi rito, nagle-labor po sila. Meron tinatawag silang labor of love sa mga kapatiran. Ang love and respect po kasi, mga kapatid, ng isang mangangaral, hindi po yan dapat i-demand ng isang mangangaral. Bagamat karimihang mga churches, lalo na sa mga Armenian, dinidemand po yung loyalty at saka yung respect. Sa atin po dito, wag. Kinakailangang ma-earn through good example. Kapag ikaw ay nagro-rule well, halimbawa, nagka-pastor kayo dito sa inyong church, dito sa church ng Santa Rosa, at nagro-rule naman siya ng mabuti sa inyo, tama yung kanyang buhay, tama yung example na ibinibigay sa kanya, katulad ng sa 1 Peter chapter 5, verse 1 to 4, yung example lang isang mangangaral, mag-aani naman siya ng pag-ibig at saka respeto ng mga kapatid. Kasi utos ng Bible yun eh. And we beseech you, brethren, ipinamamanik ko sa inyo mga kapatid na taga Thessalonica, to know them which labor among you and are over you in the Lord. Pinangunguna sa kanila and admonish you to esteem them very highly in love for their work's sake and be at peace among yourselves. Ayan po ang labor of love. We love and respect the leaders very highly if they are functioning well in their ministry. Kapag nagpa-function sila ng maayos sa kanilang ministry. Kasi hindi naman sila mag-earn ng respect and love ng church kapag mali naman ang ginagawa. Alam mo, pineperahan lang kayo, binubola lang kayo, o pinapaandaran lang kayo through yung popularity. So hindi po mag-earn ng ano yan. Mananabang po ang mga kapatid. If he is honest, faithful, nagro-rule well, then mag-earn po yan ng love and respect ng church. Yun po yung sinasabing, esteem them very highly. Ni Paul. Hindi yung i-esteem mo very highly, pero mali naman ang ginagawa. Romans chapter at kung yung pag-iibigan sa magkakapatid, balik po tayo doon sa pangkalahatan, yung pag-iibig sa mga kapatid, dapat walang pakunwari yung pag-ibigan natin sa bawat isa. Kung paano walang pagkukunwari nung kayo mga bata pa, yung pag-ibig nyo sa inyong mga kapatid sa dugo, sa laman, higit sa ating kapatiran sa Panginoon. Romans chapter 12, labor of love. Tapos na tayo dun sa work of faith. Nandun na po tayo sa labor of love, na kung saan nakita ni Paul na pinapalo nila ang Panginoon at ang mga Judean churches. Dito po sa Romans chapter 12, verse 9, dapat ganito po yung pag-ibig. Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil, cleave to that which is good. So, ang pag-ibig daw ay walang pagpapakunwari o walang kaipokritahan ang pag-ibig.